Pag-usapan pa natin ang Memorial Corner na ito sa Quezon City kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, bakit ganoon ang napiling disenyo ng Memorial Corner ng mga Heswita? Isa nga talaga doon sa kanilang pinangahawakan. Yung pagka-simple, no? Yung simplicity ni Pope Francis. Kaya yung disenyo, hindi nilagyan ng kung ano-anong magagarbong designs, no? Yung standee niya lang na inilagay. Actually, Pops J, itong standee na to, ito yung ginamit nilang standee noong 2015, noong dumating si Pope Francis dito sa Pilipinas para doon sa 2015 papal visit, no? Naglagay rin sila ng mga kandila at yung mga taong bumibisita nag-iwan ng mga bulaklak dito nga sa Memorial Corner na ito. Yung mga tao namang bumibisita dito, Pops J, pwede talagang kumuha. May mga papel na nakalatag doon sa isang lugar doon sa mesang yon, nakalagay yung mga papel, yung mga markers at pwede na kahit na sino maglagay ng dedication o maglagay ng kanilang pasasalamat dito nga kay Pope Francis. Pops J. Ivan, mula mismo sa Society of Jesus o Jesuits si Pope Francis at siya ang kauna-unahang Santo Papa na mula sa kanilang organisasyon. Gaano kalaki raw ba ang naitulong ng buhay at misyon ni Pope Francis sa kanilang pananampalataya at sa kanilang organisasyon? Pops J, no? Kanina may mga nakausap tayo mga scholastics, no? Itong mga scholastics, ito yung mga nag-aaral na maging pare, no? Yung iba naging Santo Papa na si Pope Francis bago sila mag-aaral talaga, bago sila maging scholastic. So dahil doon na-mold nila yung kanilang ways o yung kanilang pamamaraan ng kanilang pagtuturo, yung kanilang pag-aaral, no? Na minold nila base doon sa kung ano yung ipinakita nga ni Pope Francis, no? Isa nga dito yung pagiging talagang may kababaang loob na talagang gustong tulungan yung mga taong nasa laylayan, no, Pops J. Yun talaga yung ilan doon sa pagmomolde ng mga scholastics, no, ng mga nag-aaral sa kanila. So para sa kanila napakalaking tulong nung nagkaroon sila ng Santo Papang pwede nilang i-look up to at i-mold yung kanilang pangangaral at yung kanilang pag-aaral. At sa oras na sila maging pare, gusto nilang i-apply yung mga kanilang natutunan sa kung paano makipaghalubilo itong si Pope Francis sa mga tao. Pops J. Ivan, nakilala bilang reformist itong si Pope Francis. Binali ang ilang nakaugaliang tradisyon gaya ng pagtanggap sa anumang sexual orientation sa simbahan. Pati na nga ang kanyang pagiging sobrang simple hanggang sa libing. Ito ba ay mga prinsipyo rin daw ng Jesuits? Pops J, isa sa prinsipyo ng mga Jesuits yung pagiging talagang simple. No, karamihan sa mga Jesuits actually ang kwento nga sa atin dito hindi naman nila kailangan yung magagarbong kung anumang bagay, no, na meron sila. Ang kailangan lang nila is may spread yung magandang balita ni Lord, no, makapag-spread sila ng magandang gospel doon sa mga tao at matulungan nila, no, mai-connect nila, matulungan nila yung mga tao to find yung kanilang Panginoon, no, to find peace and love, no, sa ating mga kapwa, no. Isa yun doon sa kanilang pinangahawakan. Yun nga yung talagang pinakita ni Pope Francis nung habang siya ay nabubuhay pa, no, yung pagkasimple, yung pagtanggi sa mga eleganteng bagay at kahit na nga mismo yung kanyang titirhan, no, yung 12 years ng tinirhan na bahay sa Vatican ay talagang hindi para sa Santo Papa, no. So isa yun doon sa talagang kino-commend nung mga Jesuits na ating nakausap, Pops. Ivan, sa ngayon merong 6 na Jesuit cardinals, ngunit 2 na lang sa kanila ang below 80 years old at makakasali sa conclave. Kung ang mga Pilipinong Heswita ba ang tatanungin, gusto ba nilang manggaling uli sa kanila ang sunod na Pope o meron ba silang kahilingan sa susunod na Santo Papa? Pops J, para sa kanila, no, it's up to the Holy Spirit na daw. No, bahala na daw ang Holy Spirit kung sino yung mapipili na Santo Papa. Yun nga yung ating palaging pinapaalala sa atin, hindi lang ng CBCP at ng ilang mga religious leaders
na ating nakakausap at these past few days, no, na wala sa tao, nasa Holy Spirit na, nasa guidance na ng Holy Spirit. At kinlaro rin sa atin, no, itong conclave na ito, Pops J, ay hindi parang botohan. No? Para sa kanila, isa itong prayer meeting na kung saan mamimili sila nung papalit at yung magiging pinuno nga nung simbahang Katolika. No? So, para sa kanila, Pops J, bahala na ang Holy Spirit at sila naman daw, yung mga kardinal na papasok dito sa conclave ay yung gagabayan naman ng Holy Spirit sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Pops J. Ivan, alam nating malayo sa aktual na pagdalo sa mga seremonya sa Vatican itong itinatay yung mga memorial sa mga simbahan at iba pang religious institutions. Pero bakit nila ini-encourage na sumaglit man lamang dito ang mga Katoliko habang ipinagdarasal ang pumanaw na Santo Papa? Actually, Pops J, marami. Actually, kasi itong lugar na to dito sa Maya Loyola School of Studies, no, talagang nilagay nila dito dahil marami sa mga nag-aaral dito, marami malapit dito ay talagang religious people, no, talaga. So naglagay sila nito dito para do sa mga taong hindi man makapunta sa Roma, kahit na sabihin natin malayo man yung itsura nito, malayo man yung pakiramdam nito, pero kahit papaano naman daw, ito daw yung way nila para ipakita or magbigay pugay nga dito kay Pope Francis, lalo na do sa mga contribution na kanyang ginawa sa ating mundo, no, Pops J. At yun nga, Pops J, ito kasi nga, itong memorial na to is free para sa lahat ng tao, no. So, kahit na sino ka man, pwede ka pumunta dito, mag-alay ng dasal, mag-alay ng bulaklak, magsindi ng kandila, at syempre, pwede rin yung magsulat ng message, ng note, at ilagay, at iwan yan para nga dito kay Pope Francis. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.